Bobo yan si Amy. Kapatid niya, sisiraan niya yung ganyan. Alam niya kung ano sitwasyon, naging sitwasyon ng kapatid niya. Nag-donate ng kidney ang kapatid niya sa kanyang ama. Asthmatic. Pwede pa naman mag-bisyo yun. Sinasabi nila, ginawang karaw, sa ganyan-ganyan. Hindi naman po kami naniniwala eh. Dahil nakasuporta ka sa ating Pangulo. Kay buong puso rin kami sumusuporta sa iyo. Mahal namin First Lady. Maraming salamat. God bless you, Lord. Nay, ano po yung masasabi na doon sa, kasi hindi kasi lagi nila binabato sa presidente at takot daw ang presidente magpa-drug test. Kung magpa-drug test daw sila at makita ang resulta, ay maaaring kakampi na daw sila. Ano masasabi mo sa kanila? Salamat na si PBBM. Lihir pa yun. Talaga nga namang mas sumasaya ang Kapaskuhan. Ano pa gusto nila? Ang nag-donate ng kidney, hindi pwedeng mag-bisyo yan. Yung inuman lang. Tapos may hika pa siya, may asthmatic pa siya. Paano siya mag-a-addict? Samantarang si Duterte, ang umamin mismo, nagmamariwana siya, fentanyl. Ginagawa niya, dinadala pa niya dito sa palasyo. Pero bakit hindi nila dati yan binatigo? Tapos, dati nga, di ba sinabi ni Harry Roque, walang makakapag-sabi, magkakapag-utos, magpa-drug test ang Pangulo. Ano ginagawa nila ngayon? Si PBBM, unang-una na nagpa-drug test. Di ba? Ano pang gusto nila? Puro, wala kasi silang maibato na sa ating Pangulo eh. Dahil ang Pangulo hindi sila pinapatulan. Ginagawa niya lahat para sa ating bansa. Hindi sila pinapatulan. Ultimo si Amy. Bobo yan si Amy. Kapatid niya, sisiraan niya yung ganyan. Alam niya kung ano sitwasyon, naging sitwasyon ng kapatid niya. Nag-donate ng kidney ang kapatid niya sa kanyang ama. Asthmatic. Pwede pa naman mag-bisyo yun. Di sigarilyo nga, di pwede. Uminom, di pwede. Drug pa kaya? Ma'am, sa palagay niyo po, bakit kaya ganun si Senator Amy Marcos? Ano kaya ang motibo niya? Ganun. Alam mo, Amy, sa totoo lang, doubt kami sa'yo. Walang dugong Marcos na nananalaytay sa iyong bugat. Sa totoo lang, hindi ka Marcos. Napakalayo mukha mo eh. Kay Madam Irene at saka kay PBBM, ang layo. Ang layo na mukha mo. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang naglitaw, ang nagsiwalat ng iyong katauhan. Sa iyo nang galing mismo eh. Dahil sa ginawa mo, maghunos dili ka. Amy, maghunos dili ka. Yun ang masasabi ko. Nasa iyo na yata lahat ng pinaka, walang hiya, traidor, salot. Isa ka na rin salot sa ating bansa. Yan ang masasabi ko kay Amy. Wala ka na sa aming mga loyalista. Tapos ka na. Okay. Ma'am, sa tingin niyo po, ma'am, ano kaya ang pinaka-dahilan at bakit kumampi siya sa Duterte? Ayun nga eh. Smell fishy nga talaga eh. May something. Kaya tuloy sinasabi nila, mayroon bang something sa inyong dalawa ni Duterte? Sinasabi nila yun eh. Kung wala, bakit ganun na lang? At sangkot ka sa pugo? Ano, Amy, saan ba totoo doon? At ganun na lang ang pagtatanggol mo sa Duterte. Talagang tinakwil mo na ang iyong pamilya para sa Duterte? Anong something, anong mayroon kayong ng Duterte, pamilya? Eh doon ka na lang tumira, magpaampung ka na sa kanila. Kaya smell fishy talaga. Hindi mo masabi. Kung talagang sinasabi nila may something silang dalawa ni Duterte. Di ba? Nay, ito may tanong ako na. Ano po ang masasabi niyo po doon sa pagkamatay ni Cabral? Ano pong tingin niyo po doon? Pinapatay yun. Alam natin ang kakayahan ng Duterte. Lalo sangkot si Pulong. Pinapatay yun. Pero ang mga DDS ngayon, si DBM at si House Speaker Martin ang parang kanilang isinisisi dito. Si Sir Martin Romualdez, hindi totoo yung mga binabato sa kanya. Tiwala kami kay Sir Martin Romualdez.
Kasi yung kaya, ang binabato kay House Speaker, hanggang ngayon wala pa rin patunay at wala Ay na nga eh, wala silang may bibigyan na ebidensya dahil hindi totoo yung mga binabato nila. Hindi totoo. Isa na rin si Amy dyan eh, bumabatikos kay Martin. tulad yan, yung Senador Amy, si Tis Escudero, si Sara. Bakit hanggang ngayon wala silang mailabas? Wala nga eh, puro nga lang silang salita, puro dadalang. Wala silang mailabas na ebidensya. Asan ang ebidensya nila? Ipakita nila ebidensya nila. Di ba? Pag may ebidensya na pakita, na patunayan nila, doon lang kami maniniwala. Kung totoo nga o hindi. Tiwala kami kay Sir Martin Romualdez. Hindi totoo yun. Nay, eto lang. May bagong inilabas po ang abogado ni Ramil Madriaga. May mga puto at picture daw siya umano date kung kailan sa nagdi-deliver daw di umano ng pera sa mga congressman, senador. Ano pong masasabi Si niyo Sir po? Martin? Hindi. Itong si Ramil Madriaga po. Yung bagman ni Inday Lustay na nagsalita na. Ngayon po, Maaring totoo. Maaring totoo. Diba? Maaring totoo yun. Kaya ngayon mga kanya-kanya silang palusutan eh. Kanya-kanyang hugas kamay. Isa na rin yan si Bongo, isang hugas kamay. Bongo, kilala ka namin. Ang ba yun, malasakit ba yun? Kinamkam mo, hindi mo naman pera yung ginagamit yan eh. Sa PCSO yan, pero kinakamkam mo, hindi mo ina-acknowledge ang PCSO sa budget. Kaya mahiya ka naman. Sabi mo, wala kang ginawa, tumulong ka, puro pabalat bunga lang yun. Paibabaw. Alam namin ang mga nangyayari. Hindi naman kami bobo eh, nagaya ninyo mga didilis. Ginagamit namin ang aming mga utak, ang puso namin nasa ating bansa. Ang ginagawa namin to, pagkikipaglaban para sa ating bansa. Hindi lamang sa Pangulong Marcos, kay BBBM, para sa ating bansa, sa ating mga kaapu-apuhan. Yan ang masasabi ko. Nay, sa tingin niyo po kaya hubag dumadami itong gustong patalsikin ng mga sangkot sa flood control, patalsikin ng Pangulo natin dahil takot na sila harapin ang katotohanan? Totoo yan. Totoo yan. Kaya ginagawa nila lahat ng paraan. Anong issue para patalsikin yung ating Pangulo? Anong ginawa niya? Di ba? May ginawa bang masamang ating Pangulo? Wala. Okay, Nay. Lumaban ba siya? Pinatulan ba niya? Ang mga bumabati ko sa kanya na malalaking tao pa yan pero binangga niya. Sinong Pangulo ang bumangga at naghiwalat ng anomalya sa kanyang administrasyon, di ba? Kaya kayo mga sangkot, ginagawa niyo lahat ng paraan para patalsikin ang Pangulo. Hindi kayo magtatagumpay. Wish lang namin na sa PBBM na maging Pangulo natin at walang halalang mangyayari. Hanggat di natatapos itong issue na to sa korupsyon. PBBM, huwag mong iwanan ang Pilipinas. Kailangan ka namin. Ikaw ang kailangan ng ating bansa. Walang iba. Walang ibang Pangulo. Dahil pag ikaw bumaba na, natapos ang termino, aywan ko kung ano na mangyayari sa ating bansa. Kung saan naman mapunta. Ang ganda ng takbo ng ating bansa ngayon. Ang ating ekonomiya.